pinangagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, good evening, brothers and sisters. Shift na ako sa Tagalog para maintindihan ng lahat. Okay, share screen. Okay. So, ang topic natin ngayon, mga kapatid, is entitled Accenting the Positive. So, sa battery, hindi pwedeng puro lang positive at saka negative. Hindi aandar. Hindi rin pwedeng negative lang. Dapat dalawa talaga, no? Sa kagaya din sa ating Christian life. So, ito yung pagkakamali ng karamihan din sa ating mga Kristiyano kasi karamihan sa atin, akala natin ang pagiging Kristiyano at saka pagsunod sa Panginoon ay pag-iiwas lamang sa kasalanan, no? Pero ito ay isang bahagi lang ng buhay Kristiyano, ang pag-iwas sa mga kasalanan. At saka hindi ito sapat para tayo ay sumunod sa Diyos. To keep away from sin is just the beginning. Ito ay simula lamang sa buhay ng ating susunod kay Kristo. So, walang saysay ang ating mga gawa, no? Mga gawa ng kabutihan, gawa ng mga pagbibigay, walang saysay lahat yan kung tayo ay nalugmok sa buhay ng kasalanan. So the first step, initial step, is to go away from a life of sin. Pero hindi dyan titigil yung buhay Kristiyano natin na tayo ay iiwas lang sa kasalanan at tapos okay na tayo. Hindi ito sapat, no? So, there are, for example, the corporal works of mercy. So, lahat ito ay nag-uugat sa ating kautusan ng Diyos. Love God with all your heart, mind, and strength, and love your neighbor because for the love of God. So, reminder lang, no, sa ating mga kapatid, yung charity or the theological virtue ng charity ay hindi yung love God with all your heart, mind, and strength at saka number 2, love your neighbor as yourself. Hindi yan. Kulang yon, ha? I-remind ko lang na ang tama na definition ay yung number 2, love your neighbor as yourself because of for the love of God. Dapat may dugtong yan kasi hindi pwedeng love your neighbor lang na wala out of the equation si God, no? So you love your neighbor for the love of God. Okay. Sige, patuloy natin. So, corporal works of mercy, ito yung mga gawang awa para sa pangangailangan ng katawan ng tao. Corporal, from the root word corpus or body, no? So, corporal works of mercy, dalawa yung topic natin mamaya, no? Corporal works of mercy at saka spiritual works of mercy. Ito, so sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi sapat yung hindi tayo drug addict, hindi tayo hold upper, hindi tayo adulterer, hindi tayo killer, hindi tayo So hindi sapat 'yon. So may pinapagawa, positive. So kung may negative, iiwas sa kasalanan, yung positive, yung mga bagay na gawin natin, no? So nakita sabay na natulog, participants. I-mute ko yung yun. Okay. So, hindi sapat yung wala tayong mga bisyo. Kaya ng isang helper, pinapaalis siya sa trabaho niya. Sabi niya, bakit mo ako tatanggalin sa trabaho? Sir, wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako nagnakaw. Hindi naman ako nakasunog. Hindi naman ako nakabasag ng pinggan.
Sabi ng amo, wala kang kasalanan. Hindi ka absent, hindi ka late, hindi ka nagnakaw, hindi ka nakabasag ng pinggan, pero hindi ka naman nagluluto, hindi ka naman naglalaba, wala ka namang ginawa. So, foul pa rin. So, dalawa yan, positive at saka negative. Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked. Ito lahat, nababasa nito sa Biblia. Sinabi to ni Jesus, di ba? Sa Matthew. Etong responsibility natin na gagawin natin habang buhay pa tayo. Yung iba, sabi nila, habang buhay pa kayo, may bucket list tayo. Yung mga things na gagawin. Kasi ang sayang ng buhay mo pag natapos na ang buhay mo at saka hindi ka nakapunta sa Japan, hindi ka nakakain ng Wagyu burger, yung hindi you miss one half of your life daw pag hindi mo na-experience, namatay ka na lang, hindi ka nakapasyal, sayang yun. Mali yun. Sayang ang buhay mo kung namatay ka na lang, hindi mo to nagawa yung pinapagawa sa iyo, no? Kasi we are here to labor and to serve God, no? So, kasi yung lahat ng mga trips abroad, lahat ng mga pleasure, makukuha mo lahat 'yan sa on the next life in heaven. So, mali yung enjoy kasi napakaikli ng buhay natin. Oo, kung naniniwala ka na wala ng next life, kung wala ng eternal life in heaven. So dapat enjoyin mo talaga. Pero kung naniniwala ka na there is a next life and this life is just a preparation for the real life which is heaven with God, o kagaya ng sabi ni Mama Mary, I did not promise for you to enjoy life in this life, but in the next. No? Sabi nga ni Mama Mary sa isang apparition niya, ang iba, pagkakamali nila, akala nila they can enjoy life here and then enjoy both two worlds in the next. Here you have to labor, you have to struggle, you have to do penance, no? So mahirap ang gawa ng corporal works of mercy at spiritual works of mercy, no? In order to gain virtue. Okay, so ito yung 7, no? Madaling i-memorize. Visit the imprisoned, to shelter the homeless, to visit the sick, to bury the dead. So isahin natin yan, mga kapatid. Matthew chapter 25, verse 34 to 40. So, sabi ni Jesus, Amen, I say to you, as long as you did it for one of these, the least of my brethren, you did it for me. So kung ginawa mo to sa mga kapwa mo, lalo na sa mga mahihirap, ginawa mo rin sa akin. Sabi niya, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. No? Lumayo ka sa akin. Punta ka doon sa impyerno na walang hanggang apoy na pinrepair para sa mga demonyo, no? So yung impyerno ginawa hindi para sa atin, para sa mga demonyo. Pero kung gusto mong sumama, di suportahan ka. So bakit siya pinapunta sa impyerno? Kasi sabi niya, gutom ako, hindi mo ako binigyan ng pagkain. No? Hubad ako, hindi mo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako, hindi mo ako tinulungan. No? Napiit ako, nasa kulungan ako, hindi mo ako dinalaw. So sabi niya, kailan ka nakulong? Kailan ka nagutom? Hindi ka binigyan ng pagkain. Sabi niya, sa pag hindi nyo pagbigay sa kapwa nyo, hindi nyo rin ginawa sa akin. So doon ka sa walang katapusang apoy. So mga kapatid, remember, sinasabi natin yan sa prayer sa misa, di ba? Ang ating kasalanan ay 4, no? Sa ating gawa, sa ating thinking, no? Sa ating isip,
sa ating salita at saka sa mga hindi paggawa ng pinapagawa sa atin. So ito yon, the corporal works of mercy. So ito yung pinaka dapat na bucket list, no? So pag-usapan natin kung paano natin ito magawa, itong corporal works of mercy. So there are 3 directions in which our effort can be directed. Una, pwede tayong tumulong sa organized charities. So pwede tayong may mga big charities, no? Mga UNICEF, pwede ka mag-donate doon, o sa mga Caritas, no? Ang Caritas pala, pwede niyo kang tumawag, open sila parate magtanggap ng ating mga donation. Society of St. Vincent de Paul, no? Kasi may mga malalaking charity kasi sa malaking mga syudad, yung mga unfortunate, yung mga mahirap, madali silang ma-overlook, no? And merong mga pangangailangan na hindi kaya ng personal na pagbibigay. So, some needs are too big, no, for any single person to take care. So, kailangan ng mga social service agency, mga malalaking grupo para organize siya, no? So, makakatulong kung mag-donate ka sa mga grupong 'yon, no? Like for example, pag nasalanta ng bagyo, hindi pwedeng lahat ng tao pupunta doon sa Tacloban at saka magbigay. So, bibigay mo, i-group sa mga organized, no? Like may mga hospitals na mga charitable, orphanages, home for the aged, like Anawim, yung grupo nila ni Brother Bo Sanchez. St. Vincent de Paul, yan ang, which is I am a member. So mga charitable organizations you can give, no? Yan ang isang paraan ng ng pagtupad ng kautusan ng Feed the Hungry, Clothe the Naked, Corporal Works of Mercy. Gaya ng ginagawa nila ni Sister Saint Teresa, no? Mother Teresa. Okay. We contribute to this whether we do so directly or through a Catholic Charities drive or a community chest campaign. We are discharging some of our obligations but not all. So yun lang ang isang paraan, mga kapatid. So yun, one way. Pangalawang paraan ay social betterment, no? So if you are working for the social betterment ng community, yan ay isang paraan rin na natupad mo ang utos tungkol dyan. Ano yung social betterment? So, if we work for better and more adequate housing, example to ha, itong lahat ng example ko to, hindi sa akin to, galing to sa The Faith Explained na libro ni Father Leo XIII, The Faith Explained. Dito ko kinuha. More adequate housing for low-income facilities, no? Like Gawad Kalinga, di ba? Oh. If you tutulong ka diyan, volunteer ka sa Gawad Kalinga, mga housing. So hindi lang naman Gawad Kalinga gumagawa noon, may iba din, no? So if we work to ameliorate the injustices suffered by migrant agricultural workers, example, laborers, if we lend support to every just effort of labor unions, to obtain a living wage and economic security, if we give active encouragement to credit unions, consumer cooperatives, maternity guilds. So ito yung example. Pero kung isipin mo, nakakatawa tong example na to kasi bakit nakakatawa? Kasi ngayong panahon medyo delikado to na example, no? Example tong ameliorate the injustices suffered by migrant agricultural workers. So yung mga rights ng mga lumad, right ng mga farmers. Medyo nakakatakot tong panahon ngayon kasi ito yung mga example ng mga human rights lawyers na tumutulong sa mga plight ng mga farmers, red tag, they are killed, no? Pag dito ka sa Pilipinas, medyo delikado to kasi uso sa atin yung red tagging, no? Like yung sinabi na lend support to every just efforts, no?
kahit nga yung community pantry na red tag, di ba? So medyo delikado, parang medyo wala sigurong gusto gumawa nito. No? Sabi, magbibigay na lang ako ng pera, mas safe pa. Kasi dito, sa panahon ngayon, pag may grupo kang at saka may mga inaapi, you will be easily misunderstood. Medyo napapraning ang mga tao na baka ano ka na, subversive ka or ano. Pero sa mga taong ito na nagbigay ng buhay nila, kahit na misinterpret sila, ito ay kasama sa sinabi ni Jesus, no? People will kill you. You are blessed if people will falsely accuse you because of me. For yours is the kingdom of God. I'm sure these people who were misinterpreted have their reward. Pero ito yung example ng mga gawad kalinga, no? I'm just saying that pag gumawa ka ng kautusan ng Diyos, may yung prinsipyo, you are really have to be ready to suffer the consequences, no? Sometimes to the point of giving your life. Every other kind of self-help plan that will make help a little stress burdensome. So, example, nag-organize ka ng mga nanay, gugrupo mo yung mga nanay, tuturuan mo magmanahe, tahi, ano ba yung tahi sa Tagalog? Yung tuturuan mo sila ng mga projects, no? Gawa ng mga pagkain, yon, tuturuan mo sila ng mga micro business, no? Yung mga ganon. So you are doing social betterment, okay? Okay. Ang pangatlo, ito. Ito yung pangatlong paraan, yung direct help. Hindi po pwedeng sasabihin mo na ay nagbigay na ako sa UNICEF, doon na, wag ka nang may kakatok sa bahay nyo, hihingi ng manghihiram ng pera, hihingi ng tulong. Sabi mo, ay, wag ka na kasi lahat ng pera ko binigay ko na sa simbahan, binigay ko na sa Society of St. Vincent de Paul, binigay ko na sa orphanage. Wala na akong mabibigay sa iyo. Doon ka na kasi binigay ko na sa malaking grupo. So, wag nating kalimutan na yung mga ano na yun is one part lang. Ito yung third part na pinaka-importante. No? None of this will relieve us of our obligation of the direct personal help to our brethren when the opportunity arises. No? Kailangan pa rin ang direct help. Okay? So si Jesus, marami siyang disguise. No? So ang iba, hindi daw magbigay sa mga pulube, sa kanto, yung mga namimilimos, kasi daw ay atin silang ine-encourage na maging tamad. Tsaka ang lalaki ng braso, yung gano'n. Hindi naman natin sinasabi na indiscriminate ang pagtulong natin. Gagamitin pa rin natin ang utak natin na hindi tayo nag-i-encourage ng katamaran. Pero, ito lang yung principle na sinabi ni Father Leo. Christ has many disguises. If we try to be too prudent, sobrahan tayo sa defensive kung itong tinutulungan natin ay karapat-dapat pa talaga, na sobrahan tayo sa pipiliin talaga natin yung karapat-dapat. So sabi dito, there will come a time that when Christ will catch us sleeping. Meaning, baka darating ang panahon na mahuhuli tayo na natutulog, no? Hindi tayo ating ginagawa yung ating kailangan gawin, natutulong sa kapwa. Sabi dito, Jesus spoke often of the poor. Pero wala siyang sinabi tungkol sa worthy na poor, na karapat-dapat na poor. Ang sinabi niya lang, poor, no? Hindi naman niya sinabi na karapat-dapat na mga mahihirap. So if it is for love of Christ that we give, then the worthiness or unworthiness of the recipient will not concern us much. Minsan naman talaga malulusutan tayo, no?
yung binigay pala nating tulong, hindi pala doon ginamit sa dapat na gagamitin. Pero ang importante, nakita ni Lord na tumulong tayo. Kung tayo ay nilinlang, problema niya na yon. Basta the effort that God see in our act is what matters. So we should not encourage idleness by imprudent giving, but we have need to remember this. To neglect giving help to a poor family on the reason that they are lazy, or the father is a drunkard, or the mother is irresponsible, is to endanger the salvation of our soul. I repeat, kung hindi tayo nagtulong dahil ang rason natin, irresponsible ang nanay, ay lasinggero ang tatay, at saka may totoo talagang naghihirap, hindi tayo, is to endanger the salvation of our soul. Okay, punta naman tayo sa visit the imprisoned. No? In today's world, it is not easy to visit the imprisoned kasi gaya sa amin, every week nagbibigay kami ng pagkain sa city jail. Pero this COVID, hindi na kami nakakapasok. Every week nagbibigay kami ng lecture, catechism lecture, at saka apologetics dito sa Osamis. Pero ngayon, pinagbawalan kasi COVID. At saka strict, no? Kung mahirapan kayo, hindi naman lahat makakapasok diyan. Hindi naman kailangan na lahat tayo pumunta ng kulungan kasi mapupuno ang kulungan, no? Pwede rin tayong no? We can contact the priest, the chaplain in prison and jail to ask what we can help supply. Like we give grocery, prayer books, capsulars, reading materials, no? Games, no? Sleepers, toothbrush, no? So you can organize catechism class, no? Or lectures like this group. Or kung hindi rin yan, pwede kang gumawa ng preventive. Yung sa hindi pa sila mapunta sa kulungan, gumawa ka ng mga activity na para ang mga youth ay mapalayo sa kulungan, mapalayo sa mga drug problems, like mag-organize ka ng mga sports, no, activities, or mga hobbies, no, like mga projects or programs to remove the teenagers from delinquency. Like kagaya ng ginawa ni Saint John Don Bosco, no? Tinitipon niya yung mga youth at saka tinuturuan niyang carpentry, no? 'Yun. Kaya yung mga estudyante sa Don Bosco magagaling sa carpentry, no? Okay, to visit the sick. So, how fortunate are the physicians? So, swerte daw ang mga doktor at saka mga nurses kasi yan ang kanilang role. Pero, kahit doktor sila at saka nurse, kung ginagawa lang nila dahil sa pera, wala pa ring reward. Pero pag ito ay ginagawa talaga nila dahil gusto nilang tumulong talaga at saka it's not the money, it's really, or hindi lang humanitarian effort, but it is for the love of God, ang reason ng kanilang pagtulong sa mga may sakit, ito ay may malaking reward from God. No? So the illness of our brethren is a Christian challenge to us all. So kahit tayo, no, mahirap magbantay ng may sakit kasi napaka-boring sa totoo lang, di ba? So challenge talaga sa atin lahat 'yan, no? Kahit lalo na kung nahihirapan ka magbantay, lalo na pag ikaw yung may sakit at saka ikaw yung may cancer, no? Lalo na ngayon sa panahon ng COVID, no? So Christ goes with us in each call that we pay. So si Lord, si Jesus sumasama sa atin every time we visit the sick. Lalo na if we comfort them. Kahit hindi nakakagamot yung ating visit, pero nakakabigay ng smile sa kanila, no? It gives cheer to them even if it does not heal. And then time spent in reading to a convalescent, for example, mga example lang to, no, na pwede nating gawin.
Sa isang bulag, babasahan mo siya ng libro, or sa isang tao na bigyan mo siya ng i-entertain mo siya, sa isang tao nasa hospital, or isang nanay na nagbabantay sa kanyang husband, pwede mo siyang uh, reliebuhan mo siya, no? I-relieve mo siya, palitan mo muna siya, ikaw muna magbantay sandali para makagawa siya ng mga gawain niya. Is already a big thing, no? Or even to give a get well card sent out for the love of Christ will win the smile of Jesus. So when we visit a house of mourning, so ito, to bury the dead. Ito yung pangpito, no? To bury the dead. So yung palang pupunta tayo sa lamay, part pala yan ng corporal works of mercy. Akala natin walang points yan. May points yan. Lalo na yung mga kasamahan ko ng mga CFD dito sa Osamis, sila ni Brother Robert, sila ni Brother Arnold, napakasipag magkatiling banon, na they will go as a group, they will bring guitars, and then they will offer prayers and singing, and then message of hope and sa mga pamilya, no? Makatiling banon, they will go place to place kahit gabi na. I admire these people. Very masipag masyado. So ito ay malaking points din sa Diyos, no? Kasi lalo na pag sumama tayo sa libing, no? Akala natin social responsibility lang to. No, it is when you go when you mourn to those people who mourn, no? Para kang, it's just like you are watching with Mary at the tomb, no? So malaking bagay kay Lord. So carry each other's burdens, and this way you will fulfill the law of Christ. Galatians chapter 6 verse 2. Pag ating may dalang mabigat na pasanin ang ating kapwa, pwedeng utang, pwedeng may sakit siya, problema emotional, at saka kukuha tayo ng konting pasanin niya at saka tayo magpasan. Kasi moto ng iba, problema ko ba yan? Problema mo na yun. Yung ganon. So, hindi dapat. No? So, yung problema niya, pag pinroblema mo ang problema niya rin, you are carrying the burden of each one. And by that, you are fulfilling the law of Christ. No? So, to ease the burdens of our fellow man, we do something very pleasing to God when we strive by means of the corporal works of mercy to lighten our neighbor's load of sickness and poverty, misfortune. Heaven indeed smiles upon us. No? We have to lighten. So, yung mga taong pinoproblema nila ang problema ng iba, no? Kahit masisira yung schedule mo, parang gusto mong matulog na maaga pero hindi ka makatulog na maaga kasi tutulungan mo pa tong isang tao na to. Gusto mo pang manood ng TV pero hindi mapupurnada yung panonood mo ng TV kasi tatayo ka, kasi may tutulungan ka. Laking yan, malaking points kay Lord yan. No? Okay, yun ang corporal works of mercy, mga kapatid. Punta tayo sa spiritual works of mercy. So, yun ang gawang awa para sa pangailangan ng katawan. Ito naman, gawang awa para sa pangailangan ng ating kaluluwa, espiritu, which is mas importante, no? Which is has greater importance because ang ating kaluluwa, yan ay temporary lang. Iiwan natin ito. Ang spirit or our soul is eternal. It will go on forever. So, ito ay mas mabigat na responsibilidad natin. Pero, silang dalawa, importante. Hindi tayo pwedeng pumili. Yung, spiritual lang ako kasi importante yung spiritual. No. Kaya gaya ng sinabi ni Father, hindi makakapasok yung word ni God, no? Ng salita ng Diyos, hindi makakapasok sa puso ng tao pag
gutom yung sikmura niya, pag walang laman ang sikmura niya. So, yung dalawa goes hand in hand. Hindi effective yung spiritual works of mercy mo pag hindi ka nagbigay ng corporal works of mercy. So, ito yung 7 spiritual works of mercy. Madali pa rin i-memorize, no? Admonish the sinner, instruct the ignorant, counsel the doubtful, comfort the sorrowful, to bear the wrongs patiently, to forgive all injuries, to pray for the living and the dead. So, admonish the sinner, yan ang uh, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, papayuhan mo, sasabihin mo na tigilan na yung paggagawa ng kasalanan. Yun. Sa lahat dito, ito yung isa sa pinakamahirap, yung pag-admonish. Kung sa Bisaya pa, badlungon nimo ang nagapagpakasala. Kayo na lang mag-translate sa Tagalog niyan kung you will correct the sinner, no? Ang hirap magkadiin-diin. Okay, to admonish the sinner ay duty natin, most importantly by parents. And then second yung teachers, at saka kung sino man yung in charge sa mga youth, no? And to all of us belongs the responsibility of leading others to virtue according to the degree of our influence. So lahat tayo may responsibilidad para dalhin ang ating kapatid o ating kapwa patungo sa tuwid na daan. Nakikita natin na sila ay lumalakad sa maling daan, babalik natin sila sa tuwid na daan. Pero hindi kahit sino lang makita mo na gumagawa ng kasalanan ay yung pagsasabihan. Hindi pwede. Ang sabi dito, according to the degree of your influence. Kung anong influence mo sa kanya. Amo ka ba? Friend ka ba? Parent ka ba? No? So hindi pwede may nakita ka lang sa dyan. Sabihan mo, hindi. Depende on the degree of your influence. Pero may malaking hadlang tong admonish the sinner. Ito na yata sa 7 ang parang wala nang gumagawa ngayon. Parang wala nang gumagawa nito dahil sa maling akala. Dahil dito sa most misinterpreted verse in the Bible. I think for me, this is the most misinterpreted verse in the Bible. Do not judge that you do not be judged. Wala na. Wala nang magsasabi na mali ka. Tigilan mo yan. Kasi ito yung sasabihin. Often people in these situations have tried to take some action only to be shut down. Shut down ka agad ng verse na ito, no? Kasi sabihin judgmental ka. The Bible teaches us not to judge others. And then they should mind their own business because the Bible said, do not judge others. Oh, sabihin, after all, I'm not judging you and you should not be judging me. No? Sabihin pa sa iyo, read the Bible. Okay? So, tatalakayin natin tong anong ibig sabihin ng verse na sinabi ni Jesus, do not judge. No? Kasi kahit ang mga leader natin sa simbahan, minsan, hindi na rin nila na gagampanan masyado yung pag-correct. Sometimes kasi natatakot na sabihin na Pharisee ka, para kang Pariseo, nagja-judge ka, sabi dapat hindi magja-judge. Maraming nabibiktima dito na natatakot na masabihan na Pharisee at saka judgmental. Pero pag nalaman natin ang ibig sabihin nito, kakatulong. Okay, pag-uusapan natin. So what does the Bible really teach about that verse? Okay, judge not that you not be judged. Most people will stop there. Ang problema, humihinto tayo dyan. Pinuputol natin ang Bible. May dugtong yan eh. Huwag nating putulin, no? With a clear conviction that the Bible, that we are not to pass any judgment from others. Okay. But a closer look at the Bible, we will discover that different understanding of the teaching of Jesus. So let us look the context of the words of Jesus. Tingnan natin anong konteksto. Basahin natin yung Bible verse mismo, yung kabuuan. No?
Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and the measure you give will be the measure you get. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? No. So, paano mo makikita yung puwing sa mata ng kapatid mo? Eh, may troso ka sa ano, sa mata mo. Hipokrito ka, no? Sabi, tanggalin mo muna yung ano, yung troso sa mata mo para makita mo yung puwing sa mata ng kapatid mo, no? Okay. So let's break this verse down. Okay? So si Jesus was not telling his disciple that they could not ever judge. Hindi siya nagsasabi na hindi talaga tayo mag-judge. Ang sinasabi lang dito is before we judge, wag nating gayahin yung mga Pariseo na hindi nila tinutuwid yung kanilang buhay, pero puna sila ng puna, wala silang ginagawa na pagtuwid sa kanilang sariling buhay. Akala nila, pag nagpuna ka, okay na. No. Pag nagpuna ka ng kasalanan ng iba, dapat unahin mo muna yung sarili mo, no? Para maging credible ka. Hindi ka effective na magpuna pag ikaw rin mismo. Huwag ka maglasing, ilasinggo ka rin, di ba? So, you have to live righteous lives. Kasi ang konteksto nun, yung mga Pariseo, ay napakamakasalanan nila. They are cheating. They are adulterous. May mga chicks din sila, no? Uh, so they are hypocrites. So hindi sinabi ni Jesus na hindi na tayo magpuna ng mga kasalanan ng iba. We have to correct them, no? But be sure na yung life mo ay straighten out, no? Gaya ng sinasabi namin sa mga kasama natin sa CFD. Sige, puro tayo minsan debate, puro tayo we are bringing people to God, but ourselves, yung mga immorality natin, di natin chine-check, no? So, eto rin. So that their judgment of others' behavior would not be God's judgment and their efforts would be effective in admonishing. So, hindi tayo effective pag hindi natin inayos yung buhay natin. Yan ang sinasabi. So, judge not that you not be judged. Ito rin yung akala ng iba. Huwag kang mag-judge para hindi ka i-judge ni God. Mali rin yun. Kasi, hindi naman sinabi ni God na pag hindi ka nag-judge, hindi ka na niya i-judge. Sabi sa Bible, lahat ng tao i-judge niya sa ano. Pag namatay ka, we will all be judged by Jesus because we believe in the judgment of the living and the dead, no? Everyone will be judged by God. Hindi yan ang ibig sabihin ng you cannot escape the judgment of God if you do not judge others. Ang ibig sabihin lang yan ay Jesus indeed expects his disciple to judge, but he warns that they too will be judged in a like manner. So, pag tayo ay nag-judge or meaning nag-admonish or nag-correct ng kasalanan ng iba, we have to be merciful. We have to be merciful. We have to do it in love. Yung hindi tayo parang self-righteous na, oh, ikaw, ang lasenggo ka, eh, mapupunta ka na sa impyerno, ang sama-sama mo or ano kasi ikaw ay may kabit, para ikaw mapupunta ka na sa impyerno para kung sino magsalita ba. Huwag ganon. Dapat we have to be merciful in admonishing. Just for example, sinabi ni Jesus na forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So kung ano yung treatment mo, pag ikaw ay maawain, ikaw ay kaawaan din ng Diyos. Yan ang treatment na ibibigay sa iyo ng Diyos kung anong treatment mo sa kapwa mo. So be careful. No? Be careful because God will treat us the way we treat others. And then Jesus cautions us against hypocrisy. Yun, ang hypocrisy ang ayaw ni Lord. No? Why do you see the speck in your brother's eye but you do not notice the log in your own eye? So, for example, no? Judging hypocritically is not effective. Example, ang isang hold-upper ng bangko, grabe siya nagagalit siya at saka grabe siya makasabi doon sa isang snatcher
na ikaw, sama-sama mo, papatayin kita, snatcher ka, pero siya, hold-upper ng bangko, mas matindi, no? Yung iba, kagaya ng mga government officials natin, grabe makapuna ng mga pero lalaki ng mga kasalanan nila. So, kahit sino, no? Minsan, grabe din tayo makapuna na corrupt yung opisyal. Pero tayo rin, yung mga stapler sa opisina, dinadakwat natin, dinadala natin sa bahay. Corruption pa rin yan, di ba? So, Jesus explains first, dito sa picture, nakakatakot. Imagine, mag-oopera ka ng mata. Tatanggalin mo yung maliit na puwing sa mata ng pasyente, tapos meron ka palang troso sa mata. So that is just figurative, no? So, minsan, bakit to sinabi ni Jesus? Kasi, ang taong nabubuhay din sa kasalanan, bulag, hindi nakakakita. So, kaya napapansin mo, sabi mo, ha? Sure siya? Kung sa kuwan pa, wa siya kuyapi? Hindi niya nakikita? Yung grabe na yung kasalanan niya. Tapos, pag nagsalita siya, ganun siya makasalita. Normal lang yan, mga kapatid. Ganyan talaga. Kasi ang taong lubog sa buhay kasalanan, nabubulag talaga. Hindi ka na makakita ng maayos. Kasi ang laki ng troso sa mata mo. No? So you pray to God that God will make you see. So there can be no doubt that those final words, take the speck out of your brother's eye, is indeed a permission to judge. So pinapayagan tayo ni Lord na mag-judge as long as it is done rightly. Righteous judge. Kasi may verse sa Bible, John chapter 7, verse 24, sabi, no? Do not judge by appearance, but judge with right judgment. O, pwede tayo mag-judge, but right judgment. Okay? And then, Matthew chapter 18, verse 15 to 17, sabi, pag may kasalanan sa iyong kapatid mo or may nakita kang taong nagbuhay ng kasalanan, go tell him his fault between you and him alone. O, huwag mong ibalandra sa iba. Sa kanya first. O, minsan, pag nakakalungkot yung ibang tao, pinopost sa Facebook yung kasalanan ng iba. Huwag kang maghanap ng kakampi sa Facebook kasi wala talagang magandang mangyayari diyan, no? Go tell him his fault between you and him alone. So, and if he listens to you, you have win your brother. Pag hindi siya makinig, kuha ka ng isang parang counselor na mature, na makaka-advise, na hindi bias. Saka hindi pa rin siya makinig, sabi dito sa Bible, bring it to the church. Pag hindi pa rin siya nakinig, treat him as would you to a Gentile. So, hindi posible na susunod tayo kay Jesus na hindi tayo mag-judge. Meron tayong brain, we use our judgment, no? So, pag puro tayo puro tayo friends natin ang lahat, kahit nagli-live-in na, nagagamit na ng artificial contraception, hindi natin sabihin kasi natatakot tayo kasi we do not judge. Pag wala kang kaaway, puro lahat sa mundo, kaibigan mo, may problema ka rin. Kasi you are not following Jesus faithfully. No? Sabi nga dito ni Paulo, no? Exhorted right judgment of other Christians. For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? So itong sinasabi, bakit natin binibigyan ng diin ng pansin tong do not judge? Kasi napaka-importante na topic to kasi maraming tao hindi na nag-correct ng kanilang brothers and sisters kasi takot sa misinterpretation. So this is the correct interpretation, no? Drive out that wicked person from among you. Sabi, 1 Corinthians chapter 5. No, na mas stricto pa si Paul, no? Drive out that wicked person from among you. This is an example of excommunication. 1 Corinthians chapter 6 verse 2 to 18. Do you not know that the saints, Christians, will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial graces? So, we have to use our proper judgment. No? Okay. Leviticus chapter 19. But in righteousness shall you judge your neighbor.
So, do a righteous judge. Okay. So the Bible exhorts us to rightly judge the behavior of others. Pero dapat tayo ay maging cautious also. Ah, wag pada padali-dali, no? Be careful. Pag nag-judge tayo, when we correct, when we admonish, be careful that we do not fall into rash judgment. We assume rash judgment is a sin when we assume as true even without sufficient foundation. Hindi pa natin nalaman yung totoo talaga, we already assume that is true. And then, nakakasakit tayo ng tao. Hindi pala totoo. No? And then number 2, detraction. Without valid reason, sinasabi natin sa iba yung kasalanan ng tao. Hindi sa mga taong hindi naman nakakilala sa kanya. That is called detraction. Kahit totoo pa, huwag mong ipagbalandra yung mga kasalanan niya na pinagagawa niya sa mga taong hindi nakakilala sa kanya na wala namang business to know his faults. Okay? So sabihin na ba, hindi naman to chismis, totoo naman to. Kahit totoo, if you have no valid reason and that person have no business knowing his fault, hindi mo kailangang sabihin kasi you have to respect the reputation of the person. Number 3, calumny. So, ang calumny ay hindi totoo. So, i-spread ka ng word na hindi totoo. Damage the reputation of others. Okay? So, para hindi tayo magka-rash judgment, we have to be very careful to interpret yung mga words ng ibang tao, yung thoughts, yung deeds, interpret natin in a favorable way. No? So, wag agad minsan pag may nag-reply sa Facebook or sa atake kaagad tayo. Pero pag binasa natin ulit, ay hindi naman pala masama yung sinabi niya. You have to interpret it in a favorable way, no? Before condemning it. Okay. So, pag hindi mo masyado naintindihan, ask the advice of others, no? And then, you have to correct him with love. Kaya nga sabi kalimutan ko sinong saint, sabi niya, we have to be truthful and at the same time loving. So, we have to speak the truth and at the same time in a loving way. At saka, there's a difference between judging the behavior of others, no? I-judge mo yung kanyang mga ginagawa at saka judging yung eternal soul. Because ang pag-judge, ikukundina mo siya na mapupunta ka na sa impyerno, hindi po pwede yan kasi it is reserved for God only. No? Only Jesus can judge the state of the soul. Kaya huwag kang magkundina. Yun, always yan, masama yung magkundina ka. Pwede kang magpuna ng ginagawang kasalanan pero huwag kang magkundina. Because judging has given all to the Son. No? Sabi. So clearly, in this context, Jesus was speaking of judgment as condemnation or eternal damnation. And it is reserved for Him only. Hindi po pwede sa atin. Okay? So, when faced with immoral behavior ng ating kapatid, no, loved ones, so dapat we do it in a loving way and then make sure we do ang ating mga buhay ay matuwid din. No? Stop judging by the way things look. Be fair and judge by what is really right. Okay. So, sa ating mga anak, ating tandaan ay mas epektibo ang ating pagturo sa kanila sa ating example, hindi sa ating mga salita lamang. Mas napipick up ng ating mga anak yung ating ugali, yung ating mga pinanggagawa kumpara sa para babalik-balik natin sabihin, magdasal ka. Okay, magdasal ka. Gaya sa aking mga anak, every morning before pag gising nila, you pray. Pag gising, you pray. Useless na sinasabi mo na you pray when you wake up in the morning, you pray. Hindi ka naman nila nakikita nagpe-pray when you wake up. So, useless. So, magsimba ka. Hindi ka naman nagsisimba. Sila lang yung pinapasimba mo. Di ba? Useless.
So it is always effective ang example done by your words, no? And it is a duty that must be discharged with intelligence and prudence. Kasi pag ikaw ay nag-advise sa paraan na para kang self-righteous, na para kang sinong pariseo, ang tao ay defensive, hindi nila yung harsh yung paraan mo, napaka-harsh ng paraan mo ng correct. Ang defense mechanism ng tao papasok, hindi tatanggapin. Kahit ano pa katotoo yung sinabi mo, hindi na tatanggapin yan. So, you have to be intelligent and prudent. You have to choose your words properly. You have i-construct mo muna sa wag bira ka agad, no? Pag-isipan mo, you pray to God to give you the right words. And it is essential that our admonition be made gently with evident love, consciousness of our faults. No? Isipin mo rin na ikaw ay makasalanan. Magkaiba yung kasalanan nyo, hindi ka adulterous, pero may kasalanan ka rin sa iba. Hindi ibig sabihin dahil wala kang kasalanan na gano'n, kung isa, kasi yung napapansin mo yung iba, kasalanan ng iba, drug user o drug pusher. O kasi hindi ka drug pusher, hindi ka drug user, sabihin mo, sige, patayin mo na lang yan. Patayin yan, mga salo sa buhay, hindi, wala nang ano. Magkaiba lang yung kasalanan mo. Ikaw ay may kirida. Ikaw ay magnanakaw. So kasi hindi magkapareho yung kasalanan mo, ganun ka na makapagsabi. Wala na silang puwang sa buhay, no? So, however, prudence must not be pushed to the point of cowardice. So dapat wag rin sobrahan na defensive na sobrahan mo sa kakonstruct yung mind mo. Hindi mo na masabi yung gusto mo sabihin kasi naduduwag ka na pala. So kasi natatakot ka na baka pag sinabi mo magagalit sa iyo. Magagalit sa iyo, mawawalan ka ng kaibigan. So yung kaibigan mong nag-artificial contraception, magpapaligate siya, nagli-live-in, hindi mo masabihan na kasalanan sa Diyos yan, nagli-live-in ka. Kasalanan or nakikita mong meron siyang kirida, may kabit siya, hindi mo masabihan na mali yan. Pag hindi mo na nasabihan yan, kasalanan din sa Diyos yan. Kasi hindi mo nagawa ang kailangan mong gawin. Admonish the sinner. No? Accenting the positive. So kasi, importante na ibabalik mo sila sa tuwid na daan because it is cowardice of the worst kind if I try to excuse myself by saying, well, he knows what is right and wrong as well as I do. Let him live his own life. It is not my business to tell him what to do because the Bible says, do not judge. Yun, bumalik na naman tayo sa do not judge. No, it is your responsibility, spiritual works of mercy to admonish the sinner. It is a failure on your part and it is a sin. No? It's cowardice. For example, may nakita ka taong magkukuha ng baril, lalagay niya sa ulo niya. Di ba gagawin mo lahat para hindi siya mag-suicide? Wag. Or aagawin mo. Kasi gumagawa siya ng papatayin niya yung katawan niya. Iyan, katawan pa lang yan. How about spiritual suicide? Spiritual suicide is doing a mortal sin. And ang mortal sin, ang kanyang consequence ay forever. No? Surely his spiritual life ought to mean more to me than his physical life. Sabi sa James chapter 5 verse 19 to 20. My brethren, if any one of you strays from the truth and someone brings him back, he should know that he who causes a sinner to bring back from his misguided way will save his soul from death. So may reward ang mga taong nagbabalik sa taong nabubuhay sa kasalanan. Next is to instruct the ignorant. So puputulin lang natin muna to kasi 1 hour is already done. No? So a promise is a promise. This is only a 1 hour catechism lecture so that hindi tayo mabobore at saka may mga trabaho pang iba. You know? So, okay. Sinong magbo-volunteer?
sa closing prayer. Hello, brothers and sisters. Brother Danilo. Brother Danilo. Murag natulog na siguro ni si Brother Danilo. Brother Crisos. Saman, closing prayer ka? Closing prayer ta, bro? Hello, micro. By the way, sa mga matapos ang closing prayer natin, kung sinong gusto magpapaiwan, may mga tanong, pwede kayo magpaiwan. Pero sa mga gusto na mag-exit, pwede na kayo mag-exit. Okay? I will give mga 5 to 10 minutes sa question kung sinong gusto magpapaiwan. Uy, Brother Crisos, where are you? Your microphone? Okay na? Brad? Di madungog. Di ka madungog. Na gamay. Sige daw, paduol daw sa cellphone. Kana, dungog na. Okay, magampo ta. Sige. Ngalan sa mansa. Sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among labing balaan nga Diyos, salamat kayo Ginoo sa kagabion ng gihatag kanamo. Salamat kayo sa mo ang speaker si Doc Ditching nga imo ang gihatagan ng talento aron sa padayon diya sa iyang gibuhaton diya sa pagsangyo sa maayong balita labi na kanamo nga nanginahanglan kayo sa mga pagtulunan. Aton ta Ginoo nga kini among mapuy-an amo usab nga i-share ngadto sa uban. Aton ta nga magpadayon kami diya sa amo ang pagsalig diya kan pani kanunay matag pamilya sa kanamo labi ni karon nga kami sulay sa mga pagsulay sa kalisod labi na pagdin sa coronavirus. Kaunta makatago proteksyon sa matag sa kanamo naman sa mga speaker nga magpadayon sa paman sa daghang mga kulian sa Ginoo. Proteksyon ni kami ninintag na sa kagabion sa mo ang pagpahoy Ginoo. Aton tangi ka makapandong sa mga kamot alang sa ang pagkatulog. Kaming tanan magkabaton sa imong malaat grasya pananay. Tanan akong gipangayo pasalamatan sa ngalan sa bugtong anak nga si Kristo among Ginoo. Pan sa pagpangama sa among mahal nga si Spirit Maria nga pinangapirin sa Ginoo. Ngalan sa mahal sa Amen. Okay. Good evening, brothers and sisters. Salamat. Thank you for attending. So, kung sino may gustong tanong, pwede magpaiwan. Sa mga walang tanong, pwede nang magbabay, mag-exit. Sige. Good evening. Brother, may nag-greet. Brother Ruel, good evening. Brother Arnel, Brother Bill, Sister Eva, good evening. Sister Yoli, Brother Bon, hindi ka nakapasok. Okay, good evening. Tingnan natin kung may question from meron akong nabasa dito sa chat group. Question. Sandali. Saan ko ito? Simula muna tayo sa taas. Hello po, Doc. Ditching. Good evening. Salamat sa pagpasok. Okay. Question.
Nagkasala po ba ang simbahan ng daan-daang taon dahil hinayaan nito na maging state policy ang heresy? Hirap na tanong na to ah. Nagkasala po ba ang simbahan ng daan-daang taon dahil hinayaan nito na maging state policy ang heresy? Parang hindi naman. State policy ba ng simbahan ng heresy? Parang hindi naman. Hindi ko magets ang tanong. Okay. Okay, brothers and sisters, may tanong kayo? Kung wala na, magbababay na ako. One message. Okay. Okay. So, sino ba mga andito? Greet ko na lang yung mga andito. Brother Emmanuel. Wow, good evening. Bro, we see each other again. Sister Eunice, Sister Caroline, Sister Jenaline, Brother Michael, Brother Joel, nag-greet ko na. Yun. Sister Lobson. Okay. So, mga brothers and sisters, wala nang tanong? Babay na tayo? Sige. Okay. Sige, hanggang sa susunod ha. See you next week. Salamat ha. Bye-bye. God bless.